Pabalik tayo ulit. Pogi dati pagka nakatinang sa ito. Thank you Pero mas pogi ka. Mag-hello ka muna kay Tito Romy Tablayaman. Thank you po. Kay Ninong pala. Ninong. Ninang thank you po sa binigay po sa amin po pera at saka grocery po. Di talaga nakakalimot. Tito Romy sa inyo to. Pero pagka nagpunta tayo sa amin, mayroon ako bibili para sa kanila para mabusog po sila. Sige. Ng po, kanya. Kumain po kami kanina po ng corn. Okay, sino pa yung inaantok? Magtaas ng kamay. Inaantok pa ate? Ate, inaantok pa? Ate Angela? So, kanina binabasa po namin yung Santiago 1, James 1. Tapos, siguro, papabasa ko to ulit. I-share natin yung ilang mga verse para malaman ng mga katekram gaano ka na din kagaling sa pagbasa. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesus Kristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa, pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam nyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayo'y magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang, ngunit kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humiling dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon. Ang taong kabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Sige, doon muna kayo mag-usap muna kami ni Ate Angela. Ate Angela, dito nga muna. Nalungkot din ako sa narinig ko eh. Dito nga. Kasi gusto mo daw dahil yata sa cellphone, parang gusto mo nang mag-aral na lang next year sa inyo. Sabi sa vlog, napanood ko kagabi. Alam mo ba sinong nasaktan nun? Ang sakit sa akin nun, nung napanood ko yun. Parang pinana yung puso ko. Sakit. Siyempre, di ba, ano yung mga pangarap ko sa inyo? Pagtapos ng pag-aaral. Yun yung pangarap ko. Tapos, mapapanood ko na lang, basta-basta mo na lang kaming iiwan. Dahil lang sa cellphone. Di ba, bakit hindi ko inaalaw? Ba't di ko pinapayagan kayo mag-cellphone? Anong idudulot ng sobrang cellphone? Okay naman siya, panggamit. Pero yung sobra-sobrang gamit, nakakasama siya. Sa tingin mo, sa mga nangyari, dahil pinayagan kang gumamit ng cellphone ni Papa mo, ano yung parang nag-iba sa'yo? Gusto kong malaman.
Ugali po. Siyempre ako malungkot ako noon pagka ganun. Naintindihan ko naman. Kasi nga, siyempre hindi pa kayo ganong matured. Pero kung makikinig kayo dun sa mga nakakatanda sa inyo, mas mapapabuti kayo. Di ba? Mas mapapabuti ba kayo sa gusto naming mga desisyon o mapapasama kayo? Papabuti po. Sa mga hindi nakinig sa akin, napasama ba o napabuti? Masama po. Siyempre si Tita Janet mo, si Tito Lito, anong mararamdaman nila pagka hindi kayo nakikinig? Madi-disappoint. Madi-disappoint. Tapos siyempre malulungkot. Ba't sila malulungkot? Kasi hindi sumusunod. Kasi, nung pag-uwi mo daw, yung pagbakasyon mo, pagbalik mo, iba na daw yung ano mo. Kasi nung kinuha daw yung phone sa'yo, nag-ano ka, parang yung, alam mo yan, nagtampururot, di ba, ganon? Anong tawag doon? Nagtatampo, nagdadabog, mga ganon. Siyempre, para maintindihan ko yung side mo, gusto kong malaman bakit parang may nag-iba sa'yo, nagbago yung ano mo. Makikinig si Tatay Ram. Gusto ko lang po mag-aaral doon. Ano yung plano mo? Sabi po ni Papa, sinabi ko po kay Papa, Papa, di ba mag-aaral ka lang mama? Sabi niya naman po, Papa, alam daw po sa inyo. Tapos yun po. Si Papa mo ang nagsabi, hindi si Mama mo. Hindi po sinabi ni Papa, ako po nagsabi sa kanya. Sinabi mo kay Papa mo na Gusto ko mag-aaral doon. kay Mama mo. Kailan mo sinabi yun? Ano po, yung pagkatapos ko na nagbakasyon doon. Okay. So, pagkatapos nung magbakasyon doon, umano sa isip mo na doon na lang mag-aral? Or may nagsabi sa'yo? Gusto ko kasi malaman yung parang dahilan. Ganun pala sa. Dito ka. Doon si Tita Janet. Actually, hindi pa. Naisingit lang yung naalala ko bigla yung napanood ko kagabi. Kasi nga, syempre sumama yung loob ko sa napanood ko na parang ganun na lang ba yun? Iiwan mo kami basta-basta. Pero syempre, sabi ko nga, kung talagang yun yung gusto mo at yung syempre, nandun yung mama mo, syempre, malaya naman kayo kahit kailan. Pero gusto ko kasing malaman, syempre ano yung dahilan, bakit mo naramdaman yung ganon? May nagsabi ba? Parang ganon. Yun yung gusto kong malaman. Ano po nagsabi? Wala nagsabi. Basta, pagkatapos ng bakasyon niyo doon, gaano katagal yung bakasyon natin? Yung December, medyo matagal sila doon. May 1 week lang, ano? 1 week lang may. Makapasko, umalis 27, tapos bumalik sila 4. Ang kinakatakot ko kasi, yung gaya nga ng mga ganyan. Pero okay lang din naman. Ang kinakatakot ko, magaya ka kay Kuya Albert mo. Na isang araw hindi pumasok, hanggang isang linggo, hanggang araw nang pumasok. Sayang, ano niya. Oo. Matataas pa naman mga grades niya. Hindi naman alangan kay mama mo. Mas gusto ko nga kasi mama mo talaga yung gagabay sa'yo. Pero, gaano ba kami makakasigurado doon sa pag-aaral mo doon? Pagdating mo na doon. Hindi lang tinanong ko sa kanya, ano ba naging ano niya sa at bigla-biglang ganun. Kasi hindi naman pwede yung kagad-agad ganun desisyon eh. Dapat, sabi nga ni Ate Chris niya, mapapabuti ba kayo doon at bigla-biglang kanyang desisyon? Dapat niya pinag-iisipan. Pero yung desisyon na yun, sa kanya lang, hindi naman si mama mo, walang nagsabi. Sa'yo lang. Kasi,
naisip mo lang, siguro, naigpitan ka dyan. About sa cellphone. Yung gusto ko lang honest. Kasi pagka sinabi mong ganon, malaya yung maluwag sa puso ko na ganon yung dahilan. Kasi mahirap naman. Baka ang ano kasi, baka minamaltrato ka ni Tita Janet mo. Kasi hindi ko alam. Siya Baka... pa nga hindi nakakatikim ng palo ko eh. Oh. Kasi yun yung kinakatakot ko. Iniisip ko baka ayaw mong magsalita. Minamaltrato ka ba ni Ate Janet mo, Tito Lito mo? Kinakatulong ka ba doon? Kinakawawa ka ba doon? Kung bakit mo naisip mong gano'n? Minamaltrato ka ni Tita. Hindi no. Yun lang naman. Si Tita Chris. Hindi naman. Naramdaman mo lang sa puso't isip mo na mas gusto mo doon kasi nandun yung mama mo. Yun yung totoo. Tsaka po yung mga pinsan ko po. Mga pinsan mo. Kasi sabi sa akin ng mama niya, nung nakausap ko siya, nung undas, hindi ko kaya, andun siya kasi hindi ko kaya silang pag-aralin. Sabi ko kasi nung hinatid siya, ate, paano yung gusto na anak mo doon? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya silang pag-aralin doon. Kasi nagtatrabaho din ako, di ba? Ano siya, sa Shopee yata. Kung saan lugar sila nakakarating. Hindi ko sila maasikaso. Ate, hindi Sabi ko ni kaya. nanay. Ni Sabi ng nanay. mama. Pangalan ni nanay? Ate? Ano Yung mama pangalan? mo? Hindi po. Ini. Ine? Okay. So, nag-usap naman pala kayo na hindi Kinausap ko na kaya. rin, hindi kaya. Tapos kahit si Tatay Albert, Si tatay. Napanood ko nga si tatay na ang ganda nga ng pag-uusap niyo. At least, anong tawag doon? Diretsuhan. Ano yung tawag doon? Diretso lang magsalita. Walang paligoy-ligoy. Yan yung gusto kong pag-uusap niyo kagabi. Tsaka meron pa eh. Nakalabas na nga ngayon eh. Tungkol sa pag-aaral niya. Ang tanong ngayon ate, buo na ba yung desisyon mo? Parang ihanda ko lang yung puso ko na next year. Next year pala, hindi na pala... Kasi ang hirap nung nung on the spot, wala ka na dun eh. Paano na lang yung mararamdaman ko? Ang sakit nun, pagka ganun. At least kahit paunti-unti na si Ate Angela next year, doon na pala mag-aaral siya. Inaano ko, parang inahanda ko yung pakiramdam ko. Kasi nga, di ba, ano yung pangako ko sa inyo? Ano yung parang pangarap natin? Ang pagtapos ng pag-aaral. Yun yung... Parati din namin pinag-uusapan yan eh. Yung makatapos naman lang ang pag-aaral para makaahon sa kahirapan. Tulad niya, yung dalaga na yan. 3 days na. Ilang taon na nga, ate? 13. Oh. Dalaga na siya. Ano na lang, dalaginding na. Dalaga na. Oh. Ano na yun, period na siya. 3 days na. Kaya dalawa na yung dalaga ko. Oh. May ano na Si pala Angel siya. at si Angela. May dalaw na. May dalaw na siya. Si Ate Angel naman nung last year. Oo, last year. Oh, dalaga ka na, talaga. Certified dalaga ka na. Tsaka si Ate Angel nung Si nakaraan. Angel, ano na, kilos dalaga na talaga. Yung upo, mahihain Kaya na. sabi diba? ko nga sa kanila ngayon, may period na kayo. Ayoko na sila nagsusot ng short. Yan na, medyo strict ako sa ganun. Ayoko na sila magsusot ng short. So, tsaka na natin yan. Kasi mapag-iisipan pa naman yan eh. Yung kanyang damdamin, yung pagkamis niyo doon, ganyan, ganito. Ako naman, ang ano ko, siguro dala siya ng mga pinsan. Kasi nihikayat siya na doon na para sama-sama daw sila eh. Sige. Ano yung mga sinasabi sa'yo ng mga pinsan mo nung sama-sama kayo doon? Parang tayo lang. Sabi ng pinsan ko. Sinabi mo sa akin. Sana daw po, sa susunod daw po, doon na daw po ako mag-aaral. Pati sila namimiss ka. Okay. Siyempre, sino ba naman kami para ipagkait yung ano naman na yun? Yung gusto mo. Pero kasi, siyempre, titignan mo din yung kalagayan ng buhay ng mama mo. Tapos si papa mo. No? Pero, tsaka na natin pag-usapan yan. Malayo pa naman eh.
ang pag-usapan natin ngayon, ang pinakamahalagang pag-usapan natin, doon sa cellphone. Anong naging ano niya na pala, ate? Okay, kinukuha na sa kanila yung cellphone. Kasi nga, Ano po, tuwing iniiwan ni Papa po sa akin kapag Sabado, Linggo lang po. Tapos sa kanya na po pag Monday hanggang Friday. Okay. Bakit may gumagabay sa inyo? Makakabuti ba o makakasama? Nakakabuti po. Makakabuti. Kayo makikinig, ha? Ate, Ano po? ito yung lagi mong ilagay dito, ate. Dito sa isip at puso mo. Paano tayo nagsimula? Lagi mong iisipin yun. Paano kami nagsimula ni Tatay Ram? Ano yung kalagayan mo doon? Dati. Tapos ngayon, tapos sa pupuntahan natin, doon sa pangarap natin. Tay, crab, yan din ang parati ko sinasabi. Balikan niyo yung umpisa. Tapos kung ano ka ngayon, tapos yung papunta doon sa papunta nating kasama si Ate Janet, si Tito Lito. Actually, hindi nga lang kami. Pati yung mga katekrab, kasama sila doon sa pangarap na yon. Hindi lang kaming pamilya mo ang kasama doon sa pangarap mo. Pati yung mga katekrab. Hindi lang yung mga katekrab, pati yung mga nagpapaabot ng pagmamahal sa inyo. Kagaya na lang ni Tita Gigi. Monthly yun. Tita Alicia, si Tita from London, mga titas from Hong Kong, mga nagpadala, sila Tatay Bong, sila Tita Ma'am si Marie, sa Tekra Manghel na Walang Pakpak, from Tita Jenjen, Mama Wayna Portia Tonopo, yung nagpaabot siya ng 3,000, tsaka yung monthly ni Tita Gigi, 2,500. Tsaka sa mission natin, may monthly din siya. Tita Gigi, maraming salamat po. At saka marami pa si Tita Alicia Molems. Yung mga nagmamahal sa kay Kuya Clark, sa mga bata, si Tito Romy. Tapos, nung mga nakaraan, sila sa grupo po ng Tekram Vlog International, yung 10,000. Kay Tita Trixie, yung mga nakaraan na Tita Trixie, $150. Wala lang akong copy ng mga iba dito. Pero marami pa sila. Marami silang mga nagpaabot na ng pagmamahal sa inyo. Lagi nyong alalahanin yun, iisipin yun. Nagsimula tayo sa wala. Para sa inyo lang din naman to. Hindi naman to para sa amin. Sabi ko nga sa kanya, yung sinasabi namin sa inyo, yung tinuturo namin sa inyo, babaunin nyo yan hanggang sa pagtanda nila. Hindi para sa amin yun. May mga pangarap tayong magaganda sa mga pamilya natin, di ba? Yan yung susi. Mag-aral muna tayo. Pagka nakatapos tayo, mas malaki yung opportunity o yung pagkakataon na makakahanap tayo ng magandang trabaho o magnegosyo. Kasi meron tayong kaalaman. Meron na tayong alam para mamuhay ng tama, mas magaan. Huwag mong kakalimutan yun, ha? Ano yung pangarap ni Tatay Ram? Makapagtapos ng pag-aaral. Sa tulong ni Ate Janet, ni Kuya Lito, sila na nga yung bali bumubuhay na sa inyo eh. Kaya thank you, Ate Janet. Yun dahil din sa pagmamahal mo at sana Tsaka sumusuporta si sa Kuya Lito, parang inisip ko na si Kuya Lito, thank you Kuya Lito. Kaya lagi niyong ilagay dito. Ate, lagay niyo dito, sa puso niyo. Napakahalaga ng pag-aaral. Kaya nalulungkot nga ako kay Kuya mo. Alam mo ba, tuwing nakikita ko yung Promised Land, sino nakikita kong kulang? Si Kuya mo. Nanginayang ako. Isipin mo, 2 years na lang ate, kahit vocational sana. Kaya Mapag-aral natin dito sa Basi, kahit yung... sabi ko nga sa kanila, parati ko diba? sinasabi, may libreng school dyan, pamasahe lang. Pamasahe, pagkain lang. O sabi ko nga sa kanila, pag kayo siyempre si Kuya Renyo nila nagsiservice.
pwede ko sila ipakisabi doon. Yahatid sila hanggang doon sa Ano lang, Google lang tayo ng 2 taon sana kay Kuya Albert. Kahit 2 taon na pagtitiis na pangbaon niya, pangkain niya. Kakayanin naman eh. kaya. Basta Mag-focus mangarap sila sa Oo. pag-aaral. Kaya nang hinayang ako kay Kuya mo, ang sakit nga nung ano. Alam mo ba, Tegra, ang alam din ni Tate Albert, si Albert, dito pumunta eh. Hindi naman saan pumunta eh, sa nanay niya. No, yun nga, napanood ko nga yun eh. Kaya mama niya pumunta ngayon. Siyempre, gadget pa rin. Oo, kaya... Kahit kasi si Tate Albert, sinabi niya, hindi rin niya kayang si Albert sa Kaya nga mukhang parang stress din si Tatay Albert eh. Napanood ko nga, nangitim nga ang papa mo. pumayat pa. Oo, pumayat pa. Gusto ko lang din magpasalamat ulit kay Tita Alicia Molems and Tito David Molems. Tito David, Tita Alicia, maraming salamat po. Nagpadala ho sila ng 40,000 para po pambili ng panggamit po doon sa church sa Cebu. Pero naunahan ko na po kasi. Parang nabili ko na tapos nagpadala siya. So sabi ko, Tita, nabili ko na po eh. Bali yung unang 10,000 po nabigay ko noon, noong December, Tita Alicia, Tito David. Tapos yung isang 10,000 po, Tito David, Tita, ano po, may dalawang pamilya po tayo na nabigyan ng tigpa 5,000. Mapapanood niyo yun sa vlog. Tapos yung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung kay Tito David, Tita Alicia Molems ulit. Yeah, thank you po, Tito David and Tita Alicia sa pinapot niyo po pagmamahal po sa amin sa Promised Land. Maraming salamat po. Tapos ito sa grupo ni Tita Ma'am Marie, Anghel na Walang Pakpak from Tita Jenjen. Kay Tita Jenjen, Mama Wine na Porsche Tonopo 3,000. Ngayon pa lang po nabigay Tita Mamshi. Ayan, thank you po, Tita Mamshi, sa group po ninyo sa pagmamahal po sa Promised Land. Tapos yung kay Tita Gigi na monthly, yung 2,500, gawin ko ng 3,000. Tita Gigi, ayan. Ito na naman, nagpadala na naman po kayo. Maraming salamat po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito po yung sa akin, ate. Dagdag mo na sa... Hindi, okay lang. Pandagdag mo sa gatas. Malaking din yung... Hindi na ako bibili ng ganun. Kasi, di ba may ginagawa kami kubo doon? Yung kasi ang usapan namin ng kuya dito, mabibili kami na ng tinapay, gatas. Kailangan meron silang baon na ang pambayad nila, Bible verse, di ba? Yun ang pambabayan nila. Kaya hindi ako bibili para doon sa kusina ng gatas. Kasi syempre, hindi na magpupunta doon sa maliit na namin. Para din naman sa kanila, para bumalik ulit yung dati nilang ugali nila dati. Kasi medyo naging pasaway. At saka yun nga, nalungkot ako. Nauwi lang kayo, tapos naiba na yung Tama ba yan? Tama ba yan? Hindi po. Ha? Tama ba yan? Hindi. Akala ko opo. Okay. Siyempre kami mga magulang niyo, tumatay yung mga magulang niyo. Nalulungkot kami pagka nakikita namin hindi kayo okay, may nagbabago sa inyo na hindi maganda. Kasi gusto lang namin yung mapabuti kayo. Lahat ng kilos niyo, mapapabuti. Sabi ko nga sa kuya dito, kasakit naman yata sa kalooban yung nangyayari sa atin. Tingnan mo. Isang taon natin silang parang sa isang iglap, umuwi lang sila. Pagbalik, alana, balik ulit sa umpisa. Kaya minsan naisip ko, wag ko na lang kaya silang payagan. Pero hindi naman po pwede. Siyempre, pamilya nila yun. Kasi mahalaga din Ayoko yung rin na maano sila kaso, yun nga, nagiging nagpapagong attitude. Mahirap kasi yung mawala yung relasyon, yung bonding ng family nila talaga. Kaya... Sana naman, yung din namin sa promise lang, huwag nilang magbabago. At ginagawa namin para sa kanila.
Anong mapapangako mo sa amin? Sa lahat. Actually, alam mo, ba't sila nagpapadala sa inyo? Yung mga kababayan natin. Kasi hindi man tayo kaano-ano ha. Pero nagpapadala sila ng pagmamahal sa atin. Sa tingin mo bakit? Kasi mahal kayo. Gusto nilang makatulong sa inyo. O, ano yung pwede nating maisukli sa kanila, yung pagmamahal nila? Pagbutihan sa pag-aaral. Yun. Okay na yun. Kaya mamaya, bago matulog, ano yung gagawin? Magpe-pray, magpapasalamat. Lagi tayong magpapasalamat sa ating Diyos. Kasi ang daming bata. Lagi mong iisipin ano yung buhay dati. Anong mapapangako mo kay Tatay Ram? Kasi isa ako sa nalungkot doon. Hindi na magbabago yung ugali kapag umuwi sa amin. Baka na yung maigpit. Mahal ka namin. Talaga na. Mahal ko kayo. Kaya kahit papaano gagawin ko yung best ko para sa inyo. Okay? Nararamdaman niyo ba yung love namin? Opo. Kala ko hindi mo nararamdaman kaya nagbabago yung ano niyo. Sabi ko sa kanila, wag ko minsan, pag napapagalitan kayo, hindi dahil galit kami talagang may mga dahilan. Dapat makikinig lang. Okay, ganito. Ba't ako nakakasermon noon o ngayon? Kasi hindi sumusunod po. Mahal ko ba kayo noon o hindi? Mahal po. Oo. Kasi ayaw ko kayo mapahamak. Mahal ko kayo, itinatama natin yung mali. Tama't mali. Tama po. Oo. Bakit ko kayo sinisermonan? Ba't kami nangangaral? Kasi? Gusto niyo mapabuti kami. Kasi kung okay lang kami kahit anong gawin nyo, anong sa tingin mong ano nun? Concern pa ba kami nun sa inyo? Wala na. Ibig sabihin wala na kahit anong gawin nyo. Lagi mong tatandaan, mahal namin kayo. Kaya kami nangangaral sa inyo. May mga pangarap tayo, di ba? No. Kanya, nursing. Puti na mo. Po, baka puti-puti na yung buhok iniisip ko. ko kasi, alam ko walang nursing dito sa base. Sabi niya, magbabaliwag pa to. Nursing ang gusto niya. Pero si Angel, HRM. Magkaroon mabuti. Ang ganda-ganda pa muna. Ang ganda-ganda pa naman. Lalo na pag nagdalaga talaga, 18. Pang-model ka. Sabi ko nga sa'yo, pang-model yung datingan mo. Kaya pagbutihan na. Ay, yung ibinigay sa ate, ano ba yun? Parang manapkin. Kasi nabanggit ko kay Tita Ethel, dalawa na yung dalaga ko. Binilang pala kayo. Tingnan nyo na, Ayun, meron pa dun. Tita Ethel, thank you Thank you po. po, Tita Ethel. So yun lang, Ate Ram. Thank you po sa love and support. God bless po. We love you po with the love of God.